Tuloy na bukas ang proklamasyon ng mga bagong halal na senador ayon sa Commission on Elections. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Tuloy na ang proklamasyon para sa mga nanalong senador sa Sabado. Inilabas na kasi ng National Board of Canvassers ang pinal na tali ng boto ng top 12 na senador kagabi. Base sa National Certificate of Canvass, nangunguna pa rin sa top 12 na mga nanalong senador si incumbent Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 27,121,073. Pangalawa, si Bam Aquino na may 20,971,899. Pangatlo, si Ronald Bato de la Rosa na may 20,773,946. Pang-apat naman si Erwin Tulfo na may 17,118,881 at panglima si Kiko Panghilinan na may 15,343,229. Sumunod naman na pasok sa Magic 12 si Rodante Marcoleta na may 15,250,723 votes. Ping Lacson na nakakuha ng 15,106,111 votes. Vicente Soto na may 14,832,996 votes. Pia Cayetano na may 14,573,430 votes. At Camille Villar na may 13,651,274. Panglabing-isa naman si Lito Lapid na may 13,394,102 votes. At pasok din sa 12 si Amy Marcos na may 13,339,227. Nasa 13 to 15th rank naman si Ben Tulfo, sumunod si Bong Revilla at si Abby Binay. Bagamat dadaan pa sa audit, inanunsya na ng National Board of Canvassers na tuloy na ang proklamasyon bukas ng hapon. We're informed they will recommend to proclaim the 12 winning senatorial candidates base sa ranking kahapon, and we will have to have the proclamation by 3 o'clock tomorrow. Sabi naman ng COMELEC, dahil halos walang pinagkaiba ang lumabas na resulta sa canvassing at ang partial and unofficial tally mula sa transparency server, masasabi nilang malinaw na tama ang bilangan ng boto ng taong bayan. It's a confirmation of everything. Dito kasi sa Pilipinas, to see is to believe. Hanggat hindi nako-confirm kung isa lang, hindi kontento. Ito madaming mako-confirm, at least kahit paano baka sakaling mako-contento. And we should maintain that. Sa mga susunod na komisyon, hindi man po kami ang naandyan, sana mas ma-maintain yon yung issue ng transparency. Kahit naman sa party list, inilabas na rin ang listahan ng nakakuha ng mataas na boto. Una na dyan, ang Akbayan na nagkaroon ng 6.63% votes. Pangalawa, ang Duterte Youth na may 5.57%. Tingog na may 4.34%, 4Ps na may 3.50%, ACT-CIS na nakakuha ng 2.96% at nakakuha naman ng 2.56% ang Ako Bicol Party List. Mataas din naman ang boto ng iba pang party list, kaya lang ay hindi umabot sa hinihinging 2% ng batas, tulad ng Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan at iba pa. Hindi pa naman agad na mapoproklama ang party list na mananalo. May ilan pa kasing kailangan resolbahin ng COMELEC kung 63 o 64 nga ba ang pwesto na dapat nilang makuha sa Kongreso. Isa din dyan ay paano mapupuno ang pwesto para sa mga hindi nakakuha ng 2% na boto. Kinakailangan namin pag-usapan paano i-allocate yung lahat ng 63 seats o 64 seats as the case may be. Sino entitled sa 3 seats, sino entitled sa 2 seats, sino entitled sa 1 seat lang na mga party list. And therefore, ibabase natin yan sa existing decision ng Supreme Court sa kaso ng Banat versus the Commission on Election. We will always be consistent. We will always be following the decision of the Supreme Court. Yun po yung gusto nating ipahayag, lalo na po doon sa mga party list na naghihintay ng pronouncement ng Commission on Elections. Samantala, inanunsyo naman ng COMELEC na umabot sa 82.2% ang opisyal na voter turnout ngayong hatol ng bayan. Ito na ang pinakamataas na porsyento ng bumoto sa lahat ng midterm elections sa bansa. Almost 17.8 lang ang hindi nakaboto ng mga kababayan natin. 57 million more or less ang bumoto ng mga kababayan natin. Talaga naman pong historic. Talaga naman pong nag-uumapaw ang kaligayahan ng COMELEC sa pinakita ng mga kababayan natin.
Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.